the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Kapatid, nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ganoon din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Isa pong masayang pagbati po sa inyo. At muli po si Pastor Steve po ito ng True Gospel Church. At tutuloy po natin yung atin pong Bible study sa Jesus ang Daan. At ngayon po ay nakapag-umpisa tayo ng 8 p.m. dahil alas 8 ng gabi dahil mayroon po tayong dinaluhang meeting. At ganoon pa man sa awa po ng Diyos ay narito po tayo at makapag-aral muli ngayon ng salita po ng Diyos. Muli po mga kapatid, itutuloy po natin yung part 3. Nasa part 3 na po tayo ng atin pong pinag-aaralan sa Book of Romans. Bago po natin pupuntahan po yun mga kapatid, kung inyo pong maalala, tayo po ay natapos sa Romans chapter 1 at nasa verse, ano na po tayo? Verse 21, right? Saan na tayo natapos anak doon? Romans chapter 1. We finish in Romans chapter 1 verse in 21, correct? Yeah, we are in the 21 now. 22. Then we're going to start in 23. I think we're going to read first in Romans chapter 1 verse 23, in the book of Romans. Let's start first the Romans chapter 1 in our slide there. Yeah. Correct? Yeah. Here, in 21 to 25, kasi 22 to 25, kasi tutuloy po natin ito. Pagkatapos po, titingnan po natin yung mga cross-reference po nito dahil mahalagang subject po ang atin pong pag-aaralan ngayon. Hindi po tayo natapos kahapon, mga mahal kong kapatid, dahil lumampos po tayo doon sa isang oras na I think nasa 1 hour and 15 minutes po tayo last time. So, by God's grace, matapos po tayo ngayon ng isang oras. Pero bago po natin umpisan yung ating pong pag-aaral, samahan niyo po ako muna mga kapatid sa panalangin. Dakilang Diyos, sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita, kami po ay umaasa ng inyo pong biyaya at karunungan na nagmumula sa inyo. Lord, sa oras na ito, maging sa aking mga kapatid na nanunood ngayon itong Bible study na ito sa Jesus ang Daan. Lord, we pray, give us wisdom at bigyan mo kami ng karunungan, maunawaan namin ang inyo pong salita sa amin pong pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito. Gamitin mo ang lingkod, Panginoon, bilang instrumento. Ikaw lamang ang siyang makita. Ikaw lamang ang siyang makapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now, here. So, mga kapatid, magandang subject po itong pag-aaralan natin ngayon. Nasa Book of Romans na po tayo. Ito po ay sulat po ni San Pablo. Nasa part 3 na po tayo. At marami po tayo mga titingnan po rito, mga cross-reference. At bago po natin itutuloy po ito mga kapatid, isa-isahin po natin yung mga verses na upang lubos nating maintindihan, maunawaan kung ano po ba ang gustong iparating po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kasi kung papansinin po natin yung sulat po niyang ito po ay sa mga bagong mananampalataya. Gustong-gusto po niyang makarating doon. Matagal na po niyang inaasam-asam, ilang beses po niyang plinano, pinanalangin po niya. Kaya nga, nung sila po ay manampalataya at tanggapin nila ang ebanghelyo, siya po ay tuwang-tuwa, at very excited po siyang makarating doon para maturuan sila, maibahagi niya ang mga kaloob ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng banal na Espiritu na nagbigay sa kanya ng revelation para babahagian niya yung mga taga-Roma at lalong-lalo na yung mga tao doon na hindi pa kumikilala. Gayon na lamang ang kanya pong kagalakan ng mabalitaan niya na yung mga taga-Roma ay tinanggap ang salita ng Diyos. At ito nga yung gusto niyang iparating sa Romans chapter 1. Ngayon po, nandito na tayo sa verse 22. Sabi niya dito, claiming to be wise, they instead became utter fools. 23. And
instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. Pansinin niyo pong mabuti yung ever-living God, worshiping the glorious ever-living God. They worship idols. Made saan daw? Made to look like mere people. Pansinin niyo po yung people dito ha. And birds and animals and reptiles. Simula noon, ito na yung ginagistan nila, libo-libong taon na hanggang ngayon. Marami pong gumagawa niyan. And here, in 24, so ang sabi niya, so God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. Pansin niyo salitang abandon them. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. 25. They traded the truth. They traded the truth about God for a lie. They traded the truth about God for a lie. So they worship and serve the things God created instead of the Creator Himself. Instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. Amen. Amen. Now, sa Tagalog, let's start in verse 22. In Tagalog, yeah. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan. Larawan ng mga taong may kamatayan. Ano po daw yung sinamba po nila? Sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Romans chapter 1 verse 22 to 25. Larawan ng mga taong may kamatayan. Kahit ano po ang dahilan natin dito, mga kapatid, kahit na sinasabi natin na ito naman ay larawan lang, nagdadasal tayo doon at sinasabi natin na hindi tayo sumasamba doon, yan po ay katwiran na hindi tatanggapin ng Diyos. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi yung katwiran po nating sinasabi niya, hindi naman nakasulat yan. Ang nakasulat ito, mga kapatid, maliwanag ha? Pansinin nyo. At ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan. Taong may kamatayan. Pansinin po ninyo yan, mga kapatid. Ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya kahit ano po ang ating paliwanag po dyan, siguro yung mga tao, tatanggapin nila yung paliwanag ninyo. May mga taong tinatanggap yung paliwanag. Pero pag dating po sa salita po ng Diyos, ang paliwanag po tatanggap yan. Hindi tatanggapin ng Diyos. Bakit po? Kasi ito yung final authority, yung salita po ng Diyos. Kapag ikaw ay nagdadasal, ang tawag po dyan ay part po ng worship, pagsamba po yan. Mga kapatid, pag ikaw ay nagtitirik ng kandila o naglalagay ka na ng bulaklak, mga kapatid, ang tawag po dyan, pagdarasal na pagsamba. Pagdarasal yan, pagsamba kasi yan eh. Yung prayer part of worship yan, mga kapatid. Kaya yung atin pong justification, yung atin pong katwiran, hindi po tatanggapin ng Diyos yan. Bakit? Kasi maliwanag na sinasabi niya, at ang sinamba nila'y larawan ng mga taong may kamatayan. Yung tao, kahit na ang paliwanag mo dyan na sinasabi natin, sila'y mga banal, kung pag-aaralan po natin mabuti ang Biblia, mga kapatid,
ang tinatawag po nating saint, o yung mga banal, ay yung mga nanampalataya sa Panginoon. In-address po yan ni Apostol Pablo, hindi lamang sa isang tao. Because our belief in Christ make us holy. My belief in Christ, my faith in Christ makes me holy. Not because I am good, but because of the righteousness of God. At nung ako po ay nang tayo makipag-isa kay Hesus Kristo, ang katwiran po ng Diyos ay napasa atin. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil ang Diyos ay mabuti. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo sa atin. At nung tayo nakipag-isa kay Kristo, sa harapan ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay naging banal. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Hallelujah. Now, kaya yung atin pong sinasabi na ito yung mga banal, hindi po, kasi sinasabi nating banal, ginagawa kasi natin dahil sa ginawa ng tao, no? Yung gawa po ng tao, mga kapatid, kahit na sinasabi po na hindi nakaabot sa pamantayan po ng Diyos yun. Kahit yung atin pong mabubuting gawa, mga kapatid. Kung pag-aaralan po natin ang Biblia sa Isaiah 64:6, maliwanag ang sinasabi doon, na ang ating mga mabubuting gawa, isang maruming basahan sa harapan po ng Diyos. Kaya kahit sino po sa atin, mga kapatid, kailangan po ang biyaya po ng Diyos. Hindi tayo makakalapit sa kabanalan po ng Diyos kung wala ang Panginoong Hesus sa atin pong buhay. Kaya kahit yung atin pong panalangin, mga kapatid, idinadaan po natin sa Panginoong Hesus. Bakit natin dinadaan yon? Upang ito po ay makarating sa Ama. Kaya pag sinasabi po natin, di diretso ako sa Ama. Bakit mo sinasabing diretso ka sa Ama? That is a pride. Why? Kaya nga ang panalangin natin, papasin, in Jesus' name, ito po ay nilalapit namin sa pangalan ng yung bugtong na anak ni Jesus. Bakit? Kasi nagkakaroon tayo ng access, mga kapatid, dahil sa Panginoong Hesus. Tandaan mo natin yon. Yung sinasabi kasi natin, kaya tayo nananalangin doon, sila ay mga banal. Ayon po yon, kung titinan po, lahat po ng mananampalataya kay Kristo, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, maliwanag, ang tawag po sa kanila ay mga saint. Yun po ang biblical, kung atin pong pag-aaralan ng Biblia. Hindi lamang yung atin pong nilalagay. Hindi po ganoon ang standard po ng Panginoon. Iba kasi yung standard ng Panginoon sa standard ng tao eh. Di ba? Kaya sabi niya sa 24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Maruruming pagnanasa. Kita nyo? Dito nag-umpisa yun eh. Ito na yung naging bunga niyan. Bunga na ito eh. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Nag-umpisa yan saan? Sa pagsamba nila sa mga larawan ng taon may kamatayan. Sabi ng Biblia, dito nag-umpisa yan eh. Tapos ang sabi pa niyan, tilalikuran nila ang katotohanan. Kung tinalikuran mo ang katotohanan, hindi ka mapapalaya. Tinalikuran mo ang katotohanan eh. Napag-aralan natin nung minsan niya, nung kahapon, na yung katotohanan na magpapalaya sa atin. E ano nangyari? Tinalikuran nila ang katotohanan. Tungkol saan? Tungkol sa Diyos. Kita niyo po, mga kapatid? Tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Kasinungalingan, alin ang kasinungalingan? Ito yung kasinungalingan, tutuloy lang na. Sinimba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Yung pagsamba kasi sa nilikha, ang tawag dyan, mga kapatid, kasinungalingan. Mga kapatid, binabasa ko po lamang ito, mga kapatid. Wala po akong dinadagdag dito. At atas po kasi ito, mga kapatid, ng pagmamahal. So wag niyo po sana kayong magagalit po sa akin. Atas po ito ng pag-ibig. Binabasa ko po ang katotohanan na nakasulat po sa salita po ng Diyos. Hindi ko po ito imbento. Isulat niyo po at pag-aralan po ninyong mabuti. Kung kayo po ay mayroong katanungan, pwede po kayong magtanong. At babasahin po natin sa banal na kasulatan.
Yung pangangatwiran natin, dapat yung pangangatwiran po natin ay yung nakabatay doon sa kanya pong salita, mga kapatid. Mahalaga po kasi ito eh. Dapat meron tayong, ito yung pinaka-final authority po natin. Hindi kung ano yung narinig natin, hindi kung ano yung kinagisnan natin. May mga bagay na tayong kinagisnan na hindi natin dapat kinakalimutan. Pero pag yung kinagisnan natin, alam natin na magpapahamak sa atin, ay wag po nating manahin. Ganun po yun, mga kapatid. Hindi dahil kinagisnan na natin, ay pabayaan na lang natin na ganun. Sana hindi na isulat ito. Wala sanang ibang, hindi sana na isulat ito ni Pablo. Kung ganun ang ating pong pangangatwiran. Kasi si San Pablo, ano to eh? Terorista ito si San Pablo kung babasahin mo ang Biblia. Maliwanag po ito. Na ang sabi niya, ako na yata yung makasalanan sa lahat ng makasalanan because I persecuted the church. Kalaban kasi ni Kristo dati ito si San Pablo eh. Pero dahil po sa habag at biyaya po ng Panginoon, tinawag po siya ng Diyos. On the way siya on the road of Damascus. Pero na-encounter niya ang Panginoon. Nung ma-encounter niya ang Panginoon, marinig niya ang tinig, nagliwanag sa kanya pong nagliwanag sa kanila pong paligid. Yung kaningningan ng Panginoon. Simula noon, his life will never be the same again. Nabulag pa nga siya ng 3 araw eh. Kaya siya ay hindi siya kumain, hindi uminom ng 3 araw. Kaya ang isang lingkod po ng Diyos, pinapunta ng Panginoong Hesus doon. At ipanalangin siya upang makakita siyang muli. At ang nakita ni Apostol Pablo, hindi lamang yung kanya pong physical eyes, kundi yung kanyang spiritual, lalong-lalo na. Hindi lamang physically nabuksan sa kanya, spiritual. Kaya ang sabi nga ng Biblia, di ba, maliwanag, may mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Kaya nga mas masahol pa ang kalagayan ng isang taong nagbubulag-bulagan kasi isang taong bulag. Kasi ang isang taong bulag, alam natin na hindi nakakakita yun. Pero yung may mga tao na may mga mata, ngunit ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kaya tama po yung Biblia eh. May mga mata, ngunit hindi nakakita. Ngunit hindi nakakarinig. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kaya let us be biblical, mga kapatid. Kaya ang sabi niya nga, hinayaan na sila ng Diyos. Bakit sila hinayaan ng Diyos? Kasi matitigas ang ulo eh. Hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan. Kapag hindi mo ito tinanggap yung salita ng Diyos, mga kapatid, hindi mo ito, pero if you do not believe on this book, what book do you believe? Kung hindi mo tatanggapin ang aral na ito, ang salita po ng Diyos, ang tawag po dyan, mga kapatid, tinalikuran nila ang katotohanan. Kasi ito yung kanyang ebanghelyo tungkol sa Diyos. At pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. Nilikha ba tayo ng Diyos? Natural. Sino ba ang tao na hindi nilikha ng Diyos? Kahit anong pangalan yan, kahit propeta yan o disipulo yan, pag sinabi po natin mga kapatid yan, yan ay nilikha ng Diyos. Kaya ang sabi niya, sinamba nila at pinaglingkuran. Kita mo? Ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat, kita niyo pansinin ha, na siyang dapat, hindi niya isinishare sa iba, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Amen. Period. Ganun po yun. Hindi po tayo doon nangangatwiran. Ito yung kalooban ng Panginoon. Dapat nga eh. Dapat papupurihan magpakailanman. Amen. Sino yun? Yung lumikha. Ibig sabihin yung manilikha. Hindi yung nilikha niya. Amen? Maliwanag po yan. Kaya doon, unang-una, pansinin po natin, the first slide. We'll go back to our first slide now. In Deuteronomy, Okay, now, kaya ang sabi po ng Deuteronomy chapter 4, verse 2, mahalaga po ito, kasi pupuntahan na po natin isa-isa. Mga kapatid, please, do the watch party, mga kapatid. If you want, kung gusto nyo pong marinig, ma-share it, mabahagian ng salita po ng Diyos, ang inyo pong mga mahal sa buhay at kaibigan,
Do the watch party. Do not miss this opportunity. Huwag po natin i-miss itong opportunity na ito. Kasi i-discuss po natin dito mga kapatid, yung mga sensitive na topic. I love you enough. That's why mga kapatid, kailangan ko po itong basahin. Bagamat alam ko po ng iba po sa inyo, ay maari pong masaktan. Dahil napaka-sensitive na topic po ito. Pero kung kayo po ay naghahanap ng katotohanan, magbukas po kayo ng konti. Huwag niyo pong isarado. Mahirap kasi yung masyadong sarado. Magbukas po tayo kahit kunti lang. At buksan po natin yung atin pong puso at kaisipan. Na kung yung aking binabasa ba, totoo yung aking binabasa. Ngayon kung hindi po totoo, huwag niyo pong tanggapin. Nasa sa inyo po yan. Pero wag po sana kayong magagalit. Atas po kasi ito ng pag-ibig mga kapatid. Kaya sabi po niya, babasahin ko Deuteronomy chapter 4 verse 2. Do not add to or subtract from these commands I am giving you. Just obey the commands of the Lord your God that I am giving you. Order ito, command ito. Ang command alin? Do not add to or subtract from these commands. I am giving you, just obey the commands of the Lord your God that I am giving you. Sabi niya, huwag ninyo itong daragdagan. Huwag ninyo itong daragdagan. Sinabi niya ito sa mga propeta, sa mga tao. Lahat. Hindi nagtatangi ang Panginoon. Walang exempted dito. Ang utos niya ganito. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Maliwanag po mga kapatid. Kaya po mga kapatid, sinabi rin ito ni Apostol Pablo. Kita mo? Si Pablo kasi tsaka si Moses, hindi naman sila Tipin mo, libo-libong taon na ito. Pero sila they do not contradict each other. Hindi kinokontradict Hindi kinokontradict yun. Simula sa lumang tipan, tsaka sa bagong tipan, libo-libo na itong utos Ganon po ang salita po ng Diyos Tignan mo, dear brothers and sisters, I have used Apollos and myself to illustrate what I've been saying. If you pay attention to what I have quoted from the scripture, you won't be proud of one of your leaders at the expense of another. Kaya ang sabi sa Tagalog, mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, alin po? Huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Huwag lalampas sa nasusulat. Sabi sa ibang version, do not go beyond the scripture. Huwag lalampas sa nasusulat. Amen? Kasi ang ginagawa ng iba, lumalampas na sila. Nagkakaroon ng pangitain, hindi na naka-inline sa salita ng Diyos. Mayroon daw silang panaginip. Mayroon daw silang pangitain. Ano yung panaginip na yun? Naka-inline ba sa salita ng Panginoon? Pag yun ay hindi naka-inline sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi po dapat tanggapin yun. Kasi kapag ang vision na yun o ang dreams na yun, dapat po yun, hindi nababayulit yung salita po ng Diyos. Maliwanag po ito, mga kapatid. Kaya ang sabi sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19, sinabi ni Moses, sinabi ni Apostol Pablo, huwag lalampas sa mga nasusulat, huwag dagdagan, huwag bawasan, kahit sa pinakadulo po ng Biblia, sa aklat po ng Apokalipsis, pahayag, mga kapatid, ang sabi po niya, 22 verse 18 to 19, ito po mga kapatid, kung babasahin mo po yan, bago mo matapos basahin ang buong Biblia, mga kapatid, ito po ang nakasulat po ito sa Revelation chapter 22. Ang pinakadulo kasi ng Biblia, mga kapatid, yung aklat ng Apokalipsis.
chapter 22. Walang chapter 23. Wala pong chapter 23 yan. Verse 18 to 19. Ano, bago siya magtapos. Kasi hanggang verse 21 lamang po ito. Ito ang kanya pong paalala na napakahalaga na dapat po nating tandaan. Ang sabi po niya, and I, John the Beloved, sinulat po niya sa island of, nung siya po ay nasa island of Patmos. Okay, sabi niya, John the Beloved, isa po sa disipulo ng Panginoong Hesus na malapit po sa kanya, yung humihilig po sa dibdib ng Panginoon kapag sila po ay nagkakatipon. Sabi niya, and I solemnly declare to everyone who hears the words of prophecy written in this book. Ano po yun? If anyone adds anything to what is written here, anong gagawin niya? God will add to that person the plagues described in this book. Plagues in this book. Verse 19. And if anyone removes any of the words from this book of prophecy, God will remove that person's share in the tree of life and in the holy city that are described in this book. So, anong dapat mong gawin, mga kapatid? Una, huwag kang magdadagdag. Sabi po niya sa Biblia, mga kapatid, sa Tagalog, basahin ko ako, huwag kang magdadagdag, huwag ka rin magbabawas. Sabi niya, akong si Juan ay nagbibigay ng babala. Babala ito, mga kapatid. Sa sino mang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito, sa sino man magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, sino man magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, anong mangyayari? Ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot. Pansinin nyo, salot na nakasulat dito. Salot. Ang salot natin pong pinagdaraanan ngayon ay ito pong coronavirus na ito. Isa lamang po ito sa mga salot. Kaya nga po, mga kapatid, wala po tayong hinto, mga kapatid, na ipinapanalangin po natin na gumawa ng himala ang Diyos. Pinapanalangin natin yung ating pong mga frontliners. Pinapanalangin natin yung mga infected na nasa hospital ngayon, na naka-quarantine na sa kanilang bahay. Hindi lamang yun, patuloy natin pinapanalangin yung mga nawalan ng trabaho. Wala tayo ito, di tayo magsasawa. Isang salot lamang po ito. Ang laki ng epekto na nangyari. Pero kung babasahin mong aklat na ito, mga kapatid, dahil sa kasamaan kasi ng tao, katigasan ng ulo ng tao, mga kapatid, kita nyo, ang dami mga nakasulat dito, na mga salot, na mangyayari. Kaya kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ng proteksyon. Mga kapatid, idaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Kung ikaw ay magdaragdag. Verse 19, ang sinumang mag-alis, pag ikaw nag-alis ka rin dito, nang sinuman, mag-alis ng anuman, sa mga salita ng aklat ng mga propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. So ngayon, mga kapatid, maliwanag, huwag tayong magdagdag, huwag tayong magbabawas, huwag tayong lalampas sa nasusulat. Do not go beyond the scripture, do not add, do not minus. Maliwanag po yun. Ano pong ginagawa ng iba, ng ibang mga relihiyon? Ang kanila pong mga sinasabi na mga aral hindi na nakasulat sa Biblia. Kaya ano po ang nangyari, mga kapatid? Maraming mga tao ang kanila pong naililigaw. Napag-aralan po natin kahapon anong ginawa nila. Hinahadlangan yung katotohanan. Kaya nung hinadlangan yung katotohanan, ang ginawa po nila, tinalikuran na nila ang katotohanan. Kapag tinalikuran mo ang katotohanan, mga kapatid, yan ay tanda na hindi mo talaga tinatanggap ang Ebanghelyo. Ang salita po ng Diyos. Ang Ebanghelyo kasi, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng daan upang tayo ay makakilala sa Panginoong Hesus at matanggap natin ang buhay na walang hanggan
at magkaroon tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po mga kapatid. Ito yung ebanghelyo, yung kanya pong salita. Kapag sinabi mo kasing tinanggap mo sa Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon, anong ibig sabihin ng tinanggap mo? Ano yung tinanggap mo? Anong ibig sabihin niya? Ang Panginoong Jesus ngayon right now, He has sat down at the right hand of the Father. Ngayon ang Panginoon, pinagkatiwala niya sa kanya pong mga disipulo ang Great Commission. At siya po ay naupo sa kanan sa kanan ng trono ng Ama. Ang Panginoon Jesus right now. So what do you mean then? Kaya nga hanggang ngayon, mga kapatid, doon sa Book of Acts, makikita natin nagpapatuloy ang Ebanghelyo hanggang sa kapanahunan natin ito, mga kapatid. Hindi tayo humihinto sa pamamaraan ng Ebanghelyo. Kasi dito nakasalalay, kapatid. Even yung sa end times, yung katapusan ng mundo na tinatawag po natin, mga kapatid, nakasalalay po sa Ebanghelyo in the book of Matthew chapter 24. And this gospel shall be preached to the whole world, and then the end will come. Yung gospel po nakasalalay po yan, mga kapatid. Lahat po ng sign, na makikita lang po natin lahat po ng signs na. Kung isa-isahin mo, mga pestilence, rumors of wars, lahat na. Yung mga salot, lahat ng kasama, nandito na. Ang iniintay na lang natin, and this gospel shall be preached to the whole world, and then the end will come. Pero huwag tayo maglalagay na naman doon ng date, ng time, ng taon. Tapos sasabihin nila, ito yung pangitain, ito yung mga dreams, mga kasinungalingan niya. Mga kapatid, hanggang ngayon, ang daming mga taong naniniwala. Maliwanag po yan. Ngayon, in-establish na po natin dito. Nakita po natin, mga mahal kong kapatid, huwag tayo magdagdag, huwag tayo magbawas. Ngayon, marami po ang aral sa Biblia, simula lumang tipan hanggang bagong tipan, na itinuro ito ng Panginoon. So, kailangan po natin itong basahin. Bagamat minsan may mga tao na hindi komportable na pakinggan ito, hindi komportable na marinig ito, pero hindi nangangahulugan na hindi naman natin ito ipapangaral. Hindi nangangahulugan, hindi natin babasahin. Kasi pag binasa natin ito, mga kapatid, ito ay tanda ng pagsunod sa Panginoon. Atas ito ng pag-ibig. Ngayon, kung hindi tatanggapin ng iba, okay lang. Ngayon, kung sila'y nagsasaliksik ng katotohanan, maluwag sa kanilang kalooban na tanggapin ang salita, ang aral ng Panginoon. Ngayon, anong sabi po niya? Isa po ito sa mga 10 utos. 10 commandments po ni Moses. Sinulat po ito mismo ng Panginoon. Ang Panginoong Diyos mismo ang nagsulat nito sa pamamagitan ng mga tapyas na bato. Noong ibinigay po niya ito kay Moses doon sa Mount Horeb na tinatawag or Mount Sinai. Kausap po niya ang Diyos doon ng 40 gabi at 40 araw at 40 gabi. 40 days and 40 nights. Ang Diyos mismo ang nagsulat nito sa pamamagitan ng mga tapyas na bato. At ito nga yung mga isinulat niya ito sa sobrang galit ni Moses, inano niya ito binasag niya, nagalit siya. At dahil doon sa pangyayari na yon, mga kapatid, anong ginawa po niya habang siya nakikipag-usap sa Diyos? Kukwento ko na lamang po, mga kapatid, anong ginawa ng mga tao habang siya nakikipag-usap sa Diyos? Kasi sila nga ay inalis doon sa pagkalipin, kasi sila ay alipin. They are slaves in Egypt for more than 400 years. But one day lang, mga kapatid, yung great departure na tinatawag, o yung Passover lang, nung gabing yon, sila ay inaalis ng Diyos doon sa Ehipto mula sa pagkaalipin. Sa kanilang mga ninuno, 400 years, mahigit po silang alipin doon. At sila po ay inilabas mula doon at dadalhin doon sa lupang pangako, a land flowing milk and honey. Dahil ang Diyos ay nakipagtipan sa kanilang mga ninuno na si Abraham, Isaac at si Jacob. Pangako kasi ng Panginoon yun, covenant niya yun At ngayon, tinawag ng Panginoon si Moses sa pamamagitan po ng alin? Ng burning bush na tinatawag po natin. Yung nagliliyab yung punong kahoy, ngunit hindi naman nasusunog. Saan po yun? Doon po rin po yun sa bundok, mga kapatid. Doon po siya tinawag. In Exodus chapter 3, mababasa po natin yun. Yun po ang ang kwento po nun. At ito, mga kapatid, noong kausap niya ang Diyos doon, mga kapatid, binigay ng Panginoon, yung kautosang ito. At habang siya nakikipag-usap sa Diyos pagdating niya, ang mga tao anong ginawa na? Nawala lang si Moses ng ilang araw. Gumawa na sila ng guyang ginto. Yung golden cult na tinatawag. Guyang ginto Sila ay sumamba doon.
At ang sabi pa nga, ito yung Diyos mo na nagligtas sa iyo sa bayan ng Ehipto. Ano yun, mga kapatid? Nagalit si Moses. Alam niyo po ba ang nangyari dahil doon, mga kapatid? Ang daming namatay. Dahil po doon, sa pangyayari yun, sa pagsamba po nila sa guyang ginto na yun. 3,000 eh. 3,000, mga kapatid. Matinding kasalanan po ito. Kapag pinag-uusapan po natin, ang pagsamba doon sa nilikha ng mga kamay, nilikha, ano to, mga kapatid eh? Dito galit na galit ang Diyos. Isipin mo, nilikha ka niya, niligtas ka niya, binigyan ka ng buhay, tapos iba ang paglilingkuran mo. Kaya galit ang Panginoon dito, mga kapatid. Matinding kasalanan po ito. Ang tawag nga rito, isa to sa mga salot eh. Curses po ito, mga kapatid. Basahin po natin yung 10 utos, nakasulat po yan, Exodus chapter 20. Kung bubuktahin po ninyo Biblia, mamili po kayo anong version na gusto po ninyo. Basahin mo sa Ilocano, basahin mo sa Tagalog, sa Kapampangan, lahat nandito po yan, mga kapatid. 10 utos, maliwanag po ito, 10 Commandments. Basahin ko sa English, ano? Exodus chapter 20, verse 3 to 5. You must. It's not a suggestion, must. Commandment po ito. You must not have any other God but me. Small letter yan, no? You must not have any other God but me. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them. You must. For I, the Lord your God, am a jealous God. Kita nyo? I'm a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected. Think about that. Entire family is affected. Even children in the third and fourth generations of those who reject me. Basahin ko po, mga kapatid, sa Tagalog. Now, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa. Kita mo, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit. Nilalang na nasa langit. Huwag kang gagawa. Yun ang utos ng Panginoon. Ang tao, gumagawa eh. Anong ginagawa nila? Kanya-kanya. Ha? Huwag kang gagawa ng imahin na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Maliwanag po yan. Now, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Sipin mo, mga kapatid, mapanibughuing Diyos. Bakit ka sasamba? Bakit ka maglilingkod? Siya ang nagligtas sa iyo. Siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Sipin mo po yun. Kaya, mapanibughuin siya. Ganun po yun, mga kapatid. At, ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Pagdating po, mga kapatid, dito po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, ano yung mga imahe na gawa ng kamay? Diyan po galit na galit ang Panginoon. Kung pag-aaralan po natin ang kwento po, mga kapatid, ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan, paulit-ulit po itong sinasabi po ng Panginoon sa kanila. Simula sa kanilang mga judges, sa mga hukom, hanggang sa mga hari, at sa mga sumusunod na mga hari. Alam niyo po, mga kapatid, malalaman na sila ay naging kalugod-lugod sa Panginoon kapag sila po ay sumamba sa tunay na Diyos. Sumamba kay Yahweh. At hindi sila sumamba doon sa mga lugar na kanila pong pinuntahan. At kapag yung kanilang pong pinuno ay sumamba sa tunay na Diyos, yung mga tao sumusunod. Pinagpapala yung mga tao. Kapag yung hari, ano nila, ay naglingkod sa ibang Diyos maliban kay Yahweh,
na pinagdunong si Abraham, si Isaac, tsaka si Jacob. Ano pong nangyayari? Pati yung mga tao, ano nangyayari? Sunod-sunod po yan. At yung kanila pong bayan, yung sa bayang Israel, kapag ang kanila pong pinuno, hari, sumamba sa tunay na Diyos, pinaglingkuran po niya, ano pong nangyayari? Pati sila pinagpapala. Doon makikita na ang isang ari ay naging kalugod-lugod, hindi sa kanyang mga naitayo, hindi sa kanya pong mga ginawa, kundi nasusukat yung kanya pong pananampalataya. Kasi kapag siya po ay nanampalataya sa totoong Diyos, naglingkod siya, yung kanya pong mga nasasakupan, ay makikita mo na pinagpapala rin po ng Diyos. Pangako kasi ng Panginoon yun eh. Pero kapag sila po ay tumalikod, bagkus sumamba sa ibang Diyos, ano pong nangyayari? Sila po ay napapahamak. Ang iba po sa kanila ay nalilipol. Paulit-ulit po nilang ginagawa. Kung babasahin po natin ang ang banal na kasulatan. Now, kaya ang sabi niya rito, Deuteronomy chapter 4 verse 16 sa English, ang sabi niya, so do not corrupt yourselves by making an idol in any form. Any form. Kahit ano po ang dahilan po natin dyan. Huwag tayong magdadahilan na. Kasi sa bandang muli ang masusunod, mga kapatid, yung salita ng Diyos pa rin, mga kapatid. So do not corrupt yourselves by making an idol in any form, whether of a man or... Wala na tayo doon. Kaya sabi nga sa Tagalog, di ba? Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Maging kawangis ng tao upang sambahin. Tapos ang sabihin mo, nagdadasal ka lang naman. Ano ba tawag mo pag nagdadasal ka? Pag nagtitirik ka ng kandila, lumuluhod ka, naglalagay ka ng bulaklak, kinakausap mo, ang tawag mo doon, nagdadasal ka. Ano sabi mo? Sabihin mo, nagdadasal ka doon para iparating yung dalangin mo doon sa Diyos. Pero ang talagang sinasamba mo yung Diyos. Saan nakasulat? I respect yung paliwanag mo. Nirespeto natin yan. Saan talata mababasa? Wala. Bakit? Invento kasi yun. Iyon ay minana nating aral, mga kapatid. Kasi ang nakasulat sa Biblia ito, mga kapatid, ang nakasulat ganito, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Yun ang nakasulat. Kapag ikaw ay nagdadasal na, kapag ikaw ay nagtitirik ng kandila, kinakausap mo yan, ang tawag dyan, pagsamba na. Maliwanag po yun, mga kapatid. Ganun po yun. Yung pagdarasal, kanino ginagawa yun? Ginagawa mo yun, mga kapatid. Kaya mo ginagawa yun kasi ginagawa mo yun sa lumikha sa'yo. Hindi sa iba dapat ginagawa yun, mga kapatid. Sa Diyos lamang, mga kapatid. Kaya sabi niya, now, Acts chapter 10, verse 25 to 26. Fast forward tayo dito sa New Testament, mga kapatid naman. Kanino tayo? Ito, kwento to maganda. Kwento nito, ni Pedro, ni San Pedro naman. Sabi ni San Pedro, kita mo ha? As Peter entered his home, okay? Cornelius fell at his feet and worshiped him. Kita mo, worship him. Maliwanag ha? Sino? Si Cornelius. But Peter pulled him up and said, stand up. Stand up. I am a human being just like you. Pero anong ginagawa nila ngayon? Gumagawa tayo ng larawan ni Pedro. Nilalagyan pa natin ng manok ni San Pedro. Saan aral po natin nakuha yun? Ang manok ni San Pedro. Alam nyo kung babasahin po natin sa Biblia, mga kapatid, insulto yan kay San Pedro eh. Bakit? Alam po ba natin ang kwento noon? Bakit natin nilalagyan ng manok? Mga kapatid, ang kwento po nun, mga kapatid, pagtatwa yun ni San Pedro eh. 3 beses sa Panginoong Hesus. 3 beses nang itinatwa ang Panginoon eh. Kaya nga, ganun na lamang yung pagsisisi ni San Pedro sa kanyang ginawang yon. Tapos ang ginawa natin ng larawan si San Pedro, nilagyan pa natin ng manok. Hindi kaya, kapatid, kapag tumitilawak ang manok, hindi kaya naiisip ni Pedro yun? Sa tuwing tumitilawak ang manok, anong ginawa natin? Linagyan natin ng manok ni San Pedro. Tapos tayo, pag tayo sa bungiro, anong ginagawa natin? Doon tayo pumupunta.
Yung sabong ginagawa natin, sugal yan. Matagal na tayong dinadaya eh. Mga kapatid naman, ang ginawa ni Pedro, ang sabi niya, stand up, I am a human being just like you. Anong ginagawa niya? Hindi tayo nag-stand up eh. Mga kapatid, nakasulat ito in the Bible. Panahon na para naman buksan natin ang ating mga mata. Ibukas natin, mga kapatid. Sinabi nito San Pedro, mga kapatid. Pero buti na lang ito si San Pedro, mga kapatid. Alam niya kung paano niya patawarin ang kanyang sarili. Naka-recover po siya kaagad. Ito yung tao na marunong magpatawa. Alam niya kung paano niya patawarin yung kanyang sarili. Pero ang ginagawa ng tao, kaya mo? Ha? Sabi niya, tinan mo basahin natin. Sinalubong ni Cornelius si Pedro. Alam mo si Cornelius po, mga kapatid, isa kasi itong Gentiles eh. Matulungin si Cornelius. Siya po ay nagdadasal, tanghaling tapat po yun. Sabi po ng Biblia, 3:00 ng hapon. Kaya dito yung nakuha yung 3 o'clock in the afternoon tuwing 3:00. Dito po nakuha yan yung kwento na yan kay Cornelius. Nananalangin si Cornelius. Pero hindi niya kilala ang Panginoong Hesus. Mabait na tao ito, tumutulong. Tumutulong sa kanyang kapwa, sa mga mahirap, kahit hindi niya kalahit, tinutulungan niya. Dahil po sa kanya pong kabaitan, mga kapatid, kinatagpo siya ng Diyos nagkaroon siya ng pangitain na ang isang anghel nagpakita sa kanya sa pangitain. At inutusan niya nga, mga kapatid, yung kanya pong mga tauhan niya para puntahan si San Pedro. At ito, mga kapatid, itong kapanahonan niya ng mga Israelit at saka mga hindi sila yan hindi sila nagsasama yan. Nagkaroon ng pangitain si San Pedro habang siya nanalangin, gutom na gutom siya At nung siya po ay nananalangin, nakita niya yung mga iba't ibang klase ng mga hayop na gumagapang, mga Tapos sabi ng pangitain doon, kumain ka, sabing gano'n, magpatay ka at kumain ka, Pedro. Ang sabi naman ni San Pedro, hindi ako kumakain ng marumi, Panginoon. Sabi naman ng Panginoon sa kanya, huwag mong ituring na marumi, ang nilinis ko na. Ang iniisip niya, pagkain. Pero ibang gustong iparating ng Diyos sa kanya. Kasi mayroon palang naghihintay na mga hintil sa kanya. Kaya sabi niya, huwag kang mag-agtubiling sumama sa kanila. Tapos itinuturo naman natin, pwede nang kainin ang lahat. Kahit ano. Mga kapatid, huwag po natin gamitin yung context na yun. Ang context na nun, ang tinutukoy po niyang marumi doon, na tinuturing po, mga kapatid, yung mga hintil. Nawa po, mayroon tayong enough time doon na para pag-aralan po yun. Kaya sumama si San Pedro sa kanya Hindi siya nag-atubili, sumama po siya. At ang sabi ng Biblia, sinalubong ni Cornelius si Pedro. Ano yun? Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Anong ginawa ni Pedro? Tanungin natin yung Biblia, 26. San Pedro, ano po ang ginawa nyo? Ngunit, sinabi ni Pedro, tumayo ka. Ako'y tao ring tulad mo. Kita nyo, mga kapatid? Pinapatayo niya. Tao rin akong tulad mo. Ibig niya sabihin, huwag mong gawin yan. Bakit mo ako sasambihin? Napunta ako rito dahil mayroon akong calling. Ang calling ko ito, pinangaral niya ang patungkol sa Panginoong Hesus. Alam niyo po ang nangyari? Yung mga kasamahan niya, nagulat yung mga kasamahan niya Kasi yung tinanggap mo nila nung sila ay nandun sa Acts chapter 2, sa Gawa chapter 2, napuspos sila ng banal na espiritu. Paano nila nalaman? Because they speak with other tongues. Nagpupuri po sila Nagulat yung mga igang kasama. Ano itong nangyari nito? Kasi nakita ng Diyos ang laman ng puso ni Cornelius. Yung kanilang pananampalataya na buo na. Kaya sumunod sila kagad. Makita natin doon, nagpabautismo na sila. Purihin ang Panginoon. Ito sinasaway ni Pedro Tayo hindi tayo sinasaway Hindi tayo sinasaway natin gawin yan. Sinasabi po ito ng Biblia. Kung talaga tayo ay, sabi natin, nagbibigay tayo ng respeto kay San Pedro, gawin natin yung sinabi niya. Huwag po natin insultuhin, lalagyan natin ng manok. Para saan yung manok na yun? Tapos pag tayo sa bungiro tayo, doon tayo pupunta. Bakit? Pag sugal yan kapatid Part din ng sugal yan. Kung talaga tayo susunod po sa salita po ng Diyos lang, mga kapatid, ang pag-aaral po natin, hindi po naman ako galit sa mga, di ba, sa nag-isabang. Hindi po galit. Ang binabasa ko po yung Biblia.
Kung gusto talaga nating sumunod lang sa salita ng Diyos, ang Panginoon ang ating pong susundin, hindi po kalooban ng Panginoon yan. Ang kalooban po ng Panginoon, ganito. Pinatayo ni Pedro, wag mong gawin yan. Sabi niya, maliwanag yan, tumayo ka, ako'y tao rin tulad mo. Anong ginagawa po natin? Sa bagong tipan po ito, mga kapatid. Di ba? Now, ito, kwento rin ito, di San Pablo din. Ito. While they were at Lystra, Paul and Barnabas came upon a man with crippled feet. He had been that way from birth, so he had never walked. He was sitting and listening as Paul preached, looking straight at him. Paul realized he had faith to be healed. So Paul called to him in a loud voice, "Stand up." And the man jumped to his feet and started walking. When the crowd saw what Paul had done, they shouted in their local dialect, "These men are gods in human form." Sabi ng mga tao, these men are gods in human form. Sabi sa Tagalog, di ba? Sabi niya, nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Sabi ng mga tao. Ngayon, they decided that Barnabas was the Greek god Zeus. That Paul was Hermes, since he was the chief speaker. 13. Now the temple of Zeus was located just outside the town. So the priests of the temple and the crowd brought bulls and wreaths of flowers to the town gates, and they prepared over sacrifices to the apostles. Kita nyo nangyari na? At tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. 13. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus. Ang pari ni Zeus ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak. Sa may pintuan ng lungsod, nais ng pari at ng mga tao na maghandog sa mga apostol. Pero anong nangyari, mga kapatid? 14. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Pansinin niyo, pinunit nila ang kanilang mga damit. Pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila. Sumigaw po sila, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, sumigaw sila. Ano po ang sigaw nila? Sulat niyo, mga kapatid, Gawa, chapter 14, verse 15. Sabi niya, mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Sumigaw siya. Huwag ninyong gawin iyan. Hanggang ngayon, mga kapatid, isinisigaw ito ni San Pablo sa kanyang mga kasulatan, mga kapatid. Hanggang ngayon, sinisigaw sa atin ito ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Isinulat ito ni Apostol Pablo hanggang ngayon. Kaya sabi niya, sumigaw sila, mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan. Kita niyo po yan? Walang kabuluhang mga bagay na iyan. Ano bang ginawa nila? Naghahandog sila, naglalagay ng bulaklak. Gusto nila maglagay ng bulaklak na. At manumbalik kayo sa Diyos. Diyos na buhay, na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naruroon. Purihin ang Panginoon. Salamat. Salamat sa Panginoon. Dito natin makikita, mga kapatid, si San Pablo, nakita kasi nila yung himala na ginawa niya eh. Kasama niya si Bernabe. Nang makita nila anong ginawa ng mga tao, gusto siyang maghandog na sila. Bukod sa maghandog na sila, mga bulaklak, gusto niya, pinunit nila yung damit, sumigaw eh. Huwag niyong gawin yan. Kita niyo, mga kapatid, hanggang ngayon ito yung nangyayari. Hindi kalooban to ng Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid, maliwanag. Paulit-ulit na sinasabi to.
Simula lumang tipan hanggang bagong tipan. Mabigat po itong kasalanan, mga kapatid. Hindi po kalooban ito ng Panginoon sa atin. Ang kalooban niya ito, sabi niya eh. Anong gusto niya? Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan. Hanggang kailan tayo? Hanggang kailan ba natin ito tatanggapin yung magandang balita na iyon? Talikuran. At manumbalik kayo. Saan? Sa Diyos na buhay. Na lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naruroon. Kapag sila po ay sinasamba, mga kapatid, sasambahin sila. Ibig sabihin sila ay magdadasal sila sa kanila. Tumatanggi sila eh. Nagagalit sila, mga kapatid, pinagsasabihan sila. Kahit dito, mga kapatid, tingnan nyo, sa Revelation chapter 20, verse 8 to 9, Apokalipsis, o pahayag, si John the Beloved. Kita mo, mga kapatid, I, John, am the one who heard and saw all these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. Kasi kapag nakikita ka ng mga anghel, kasi yung kanila pong kaningningan, nagniningning sila eh. Kasi sila yung naglilingkod sa Panginoon. Kaya yung tao minsan mayroong tendency na manalangin, magsumamba. Naramdaman din ito ni isa sa mga apostol ng Panginoong Hesus, si John the Beloved. Pero anong ginawa niya? But, verse 9, he said, no, don't worship me. No, don't worship me. Sino nagsabi? The angel. Anong ginagawa natin, mga kapatid? Mayroon pa tayong angel Michael. Mayroon pa tayong angel Gabriel. Pero ito maliwanag na binabasa natin. Alin pong Biblia? Kumuha po kayo ng kahit anong Biblia po ninyo. Yung Biblia na galing po, kung ano pong relihiyon po ninyo ngayon, mga kapatid. Kunin niyo po yung Biblia nyo, buksan po ninyo, basahin po ninyo. Alin po ang gusto natin sundin? Nasa sa inyo po yan. Atas po ito ng pagmamahal. Kaya ko po ito binabasa, mga kapatid. Baka hindi po nyo nabasa. O baka naman, ayaw na natin talagang tanggapin. Ayaw na natin eh. Kung talagang matigas ang puso natin, sabi ng Panginoon, hinayaan na sila. Tapos anong nangyari? Ang mangyari niyan, mga kapatid, consequences na mga yan. Tinan mo, but he said, no, don't worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers, the prophets, as well. As all who obey what is written in this book, worship only God. Kita nyo? Worship only God. Purihin ang Panginoon. Ano ba ang gusto natin ditong mabasa, mga kapatid? Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, makita at marinig ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Kasi yung kaningningan nga ng anghel, anong gagawin niya? Tangkan niyang sambahin eh. Pero anong ginawa ng anghel? Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Exclamation, huwag mong gawin iyan. Tulad niya, nila Pedro, nila Pablo, sabi, huwag mong gawin iyan. Anghel na to, mga kapatid. Ayaw pa. Ako may aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Maliwanag, mga kapatid. Kaya sinulat din ito ni Apostol Pablo, mga kapatid na naman. Inulit na naman yan ito eh. Inulit na naman ni Apostol Pablo. Sabi niya, do not let anyone who delights in false humility. False humility kasi yan eh. And the worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen. They are puffed up with idle notions by their unspiritual mind. Unspiritual mind.
Bakit? Sabi niya, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba. Maling pagpapakumbaba ang alin? At sumasamba sa mga anghel. Kita niyo mga kapatid? Ipinagmamalaki nilang sila'y nakakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila dala ng kanilang isipang makalaman. Nasa Biblia naman to mga kapatid, binasa natin kanina. Huwag tayong lalampas sa nakasusulat. Huwag tayong magdagdag, huwag tayong magbasa. Kanina pa po tayo dito mga kapatid nag-aaral. Binabasa ko po lamang ito mga kapatid. Sulat po ninyo. Pag-aralan po ninyong mabuti. Kaya ang sabi nga niya, di ba mga kapatid na naman? Isaiah chapter 44 verse 20. The poor deluded fool feeds on ashes. He trusts something that cannot help him at all. Yet he cannot bring himself to ask, is this idol that I am holding in my hand alive? Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Binabasa ko po ito mga kapatid. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala. At mahirap nang ituwid. Kita mo? Mahirap nang ituwid. Sino? Yung mga nailigaw ng kanyang maling paniniwala. At mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang revoltong hawak niya ay hindi mga Diyos. Kita nyo mga kapatid? Hindi siya papayag, mahirap ituwid yan. Kaya kailangan dito mga kapatid, ang Espiritu po ng Diyos. Ang Espiritu po ng Diyos ang magbigay ng conviction po sa atin. Kasi ano to ano to mga, tinatawag po kasi ito mga kapatid, kailangan natin dito ng yung deliverance talaga. Strongholds kasi ito Kailangan natin ang Espiritu po ng Diyos. Humingi po tayo ng tulong sa Kanya upang mapalaya tayo rito. Matthew chapter 13 verse 55 to 56. Then this cup, he's just the carpenter's son. And we know Mary, his mother. Tinutukoy kasi na rito ang Panginoong Hesus Mary, his mother, and his brothers. Sino mga brother niya? James, Joseph, Simon, and Judas. May mga kapatid pala ang Panginoong Hesus. Sino po yun? Kilala nila Si Mary, ang ina ng Panginoong Hesus, mayroon pa pala siyang mga anak. All his sisters. Hindi sister. Hindi natin alam kung 2 o 3. Pero mayroon pa siyang 4 na kapatid ang Panginoong Hesus. Kaya nga mayroon tayong pinag-aralan na karaan, Book of James Pero hindi naman nila tinuro sa atin to Ang itinuro po sa atin mga kapatid, immaculated. Siya po, pag sinabi pong siya po ay birhen, si Birheng Maria, kailan? Nung siya po ay nagbuntis, ipinahayag po yun ni Angel Gabriel po sa kanya. Ginamit, kinasangkapan po siya ng Diyos. Mabuting tao po kasi si Maria Pero pamilyado po siyang tao. Asawa niya si Joseph. Pero nung nakatakda po siyang ikasal kay Joseph, natagpuan po siyang nagdadalang tao. Buntis po siya, kaya nga ang plano ni Joseph, gusto siyang hiwalayin hiwalayin ng palihim Pero mabuting tao to si Joseph. Nangusap sa kanya ang anghel ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sabi niya, huwag kang matakot na tuluyan si Maria, sapagkat ang kanyang dinadala ay anak ng Diyos. Tagapagligtas. Yun pangako ng Diyos Pero pamilyado rin po siya mga kapatid. Kaya nga nagkaroon pa siya ng marami, may pamilyado siya, nagkaroon pa siya ng mga anak. Pero hindi naman ito tinuro sa atin. Nakasulat ito sa Biblia. Hindi ba siya ay anak ng isang karpentero? Karpentero kasi si Joseph Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid?
At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Mga kapatid na babae. Di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? Kita mo, nagtataka kasi sila sa Panginoon kasi kapag nagturo ang Panginoon, punong-puno ng kapangyarihan. Ayaw kasi maniwala sa kanya ng mga tao, ng mga ibang tao, ayaw maniwala eh. Pero hindi natin masisisi yung mga tao. Bakit? Nung una kasi kahit yung kanyang mga kapatid John chapter 7 verse 5, for even his brothers didn't believe in him. Ayaw maniwala eh. Sino ito? Maaaring sila James, sila Jude. Ayaw maniwala nung una eh. Naniwala na lang sila nung bandang huli. Saan? Di ba sabi niya, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya nung una. Nagdududa sila. Maraming nagdududa sa Panginoon eh. Nung una eh. Hanggang ngayon, marami rin pa rin nagdududa eh. Pero kung talaga naghahanap sila ng katotohanan, buong puso silang hahanapin, magpapakahayag ang Panginoon eh. Kaya ano pong nangyari mga kapatid? In Acts chapter 1 verse 14, after the resurrection, na ang Panginoong Jesus pala ay nagsasabi ng totoo, siya nga ang Misaya, ang tagapagligtas, kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, they all meet together and were constantly united in prayer. Saan? In prayer, along with Mary, the mother of Jesus. Pag binasa po natin ang Biblia mga kapatid, Mary, marami pong Mary sa Bible, pero dito mga kapatid, at least 6 ang Mary kasi sa Biblia kung pinag-aaralan mo eh. Pero here very specific mga kapatid, united in prayer along with Mary, the mother of Jesus. Mother of Jesus si Mary, maliwanag po. Several other women and the brothers of Jesus, kasama niyo mga kapatid niya na. Hallelujah! Nandito sila sa upper room. 120 believers sila doon, kasama doon. Ang ina ng Panginoon, anong ginagawa niya doon? Mga kapatid, anong ginagawa nila? Lagi silang nagsasama-sama. Upang alin? Manalangin. Manalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Nananalangin sila. Tingnan mo si Maria na mga kapatid, nananalangin din siya. Anong ginagawa natin? Nananalangin tayo sa Kanya. Tapos sinasabi natin siya kasi yung pinakamalapit. Ano pinakamalapit? Pinakamalapit. Tapos tatawagin po natin mga kapatid, Mother of God. Walang ganun sa Biblia mga kapatid. Mother of Jesus. Kasi kung Mother of God, hindi po biblical yun. Ina ni Jesus. Kasi si Jesus mga kapatid, nagkatawang tao siya eh, mga kapatid. Kaya hindi tama na tawagin nating Mother of God. Mother of Jesus nung siya po ay nagkatawang tao. Pero yung Diyos walang nanay. Yung Diyos walang nanay. Si Jesus nung siya maging tao, naging nanay niya po si Jesus, si Maria mga kapatid. Yan po ang aral ng Biblia. Na ina ni Jesus. Kita mo mga kapatid? Wala pong mabasa na ina ng Diyos. Wala pong ganoon. Kaya mali din yung pananaw ng iba eh. Akala nila pag son of God, kailangan, in order na magkaroon siya ng anak, kailangan magkaroon ng asawa, magkaroon mayroon siyang ama, mayroong ama, mayroong ina, tapos mayroong anak. Hindi ganoon. Hindi nila naiintindihan. Pag son of God, from the beginning, mga kapatid, even before the foundations of the world, Jesus is already the Son of God. Ang Panginoong Jesus tinatawag siyang Son of Man and Son of God. In John 1:14, mga kapatid, sabi ng Biblia, the Word became flesh and dwelt among us. Naging tao ang salita, sabi ng Biblia. Logos kasi yun in John chapter 1 verse 1. Kaya anong pong ginagawa po niya? Mga kapatid, in Luke chapter 1 verse 46, Mary responded. Tinan mo si Mary? Oh, how my soul praises the Lord. Praises the Lord. Go back there. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Kung itutuloy po natin yan, nagpupuri sa Panginoon, Panginoon kong tagapagligtas. Nagpupuri siya mga kapatid. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay magdadasal, hindi po tayo magdadasal kahit kay Maria. Hindi po natin dapat ginagawa yon.
Hindi nga dapat sa mga apostol, sa mga anghel na, hindi dapat eh. Paggalang mga kapatid, wala. Kung paggalang, okay, paggalang. Kapag paggalang po ang pinag-uusapan, higit po sa kanino mang babae sa balat ng lupa na ito, na ang paggalang na akin pong ibibigay kay Maria. Sa inanan po ng Panginoong Yesus. Kasi ina siya ng aking Panginoon eh. Higit sa asawa ko, sa anak ko, maging sa nanay ko. Higit sa kanino mang babae sa balat ng lupa ito, paggalang. Pero wag naman sa kasakdalan na para sambahin na. Kasi baka magalit ang Diyos. Magalit naman ang Diyos na ating pinaglilingkuran na. Bawal kasi ng Diyos yun eh, mga kapatid. Igalang natin, okay. Siya nga nananalangin eh. Kaya ang sabi ng Timoteo chapter 2 verse 3 to 7, unang Timoteo, this is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. To understand the truth. Kasi sinasabi natin, tagapamagitan eh. Siya kasi yung ating tinatawag natin na mediator. No. Sinasabi natin mediator, sige basahin po natin yung Biblia. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. Ano yung truth? To understand the truth. Kita mo ha? Now, there is one God and one mediator. Sino yung mediator natin? Who can reconcile God and humanity? Sino yun? The man Christ Jesus. Hallelujah. He gave His life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. Right time na ito mga kapatid. Kaya ito, naniniwala ko ito yung right time. Ang mediator mga kapatid ay ang Panginoong Hesus, Christ, ang Panginoong Hesus. Sabagat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos. At sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kasi ang Panginoong Hesus nagkatawang tao siya, maliwanag yan eh. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito'y pinatunayan sa takdang panahon. Hallelujah. Pinatunayan sa takdang panahon. Verse 7, and I have been chosen as a preacher, an apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I'm not exaggerating, just telling the truth. Hindi niya exaggerate yan. Just telling the truth, mga kapatid, sabi niya. Next. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan. Para sa mga hintil, totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Purihin ang Panginoon. Praise God, praise God. Next. Colossians chapter 3 verse 5. Praise God. Put also in Titus 2:15. And put in Tagalog. Magandang balita. Yung lumang balita. Titus 2:15. Before we're going to read this one. Colossians chapter 3 verse 5 to 7. Kaya dapat natin po ito mga kapatid, dapat po natin itong marinig, itong aral na ito mga kapatid. Sabi ng Titus 2:15. Basahin po natin. Sinabi din ito ni Apostol Pablo kay Titus, sabi niya, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway. Pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan. Kita mo mga kapatid? Pinapasaway kasi ni You have another version ng Tagalog, anak? Choose another Tagalog. Kita nyo mga kapatid?
Magpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Pinapasaway niya eh. Titus 2:15. Ituro mo ang lahat ng ito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang magpalakas ng loob ng tao at sa pagsaway. Huwag mong hayaang hamakin ka ni naman. The same as that. Anyway, mga kapatid, ito, pinapasaway ito eh. Tingnan niyo po mga kapatid. Next. Colossians chapter 3 verse 5 to 7. Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Idolatry rin pala yan mga kapatid. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. Kita nyo mga kapatid? Di ba sabi niya? Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Hindi niya sinasabing patayin mo yung tao. Yung, alin ang patayin mo? Yung pagnanasa. Pagnanasang makamundo. Ano yon? Hindi yung tao patayin mo ha? Hindi yon. Huwag po natin ma-misunderstood to pagka binabasa po natin. Put to death, ibig sabihin yon, huwag mo nang buhayin muli, ituring mong patay na yon. Ano-ano mga yon? Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasagiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kita mo? Pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung lahat din kasi yan eh. Lahat galing yan, na doon nag-umpisa eh. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Kita mo? Dati yun din pala ang kanilang buhay. Pero binago sila ng Panginoon eh. Look, what is yung idolatry? Tingnan po natin yan. The one ay version natin. Now, an idol is anything that replaces the one true God. Idolatry extends beyond the worship of idols and images and false gods. Our modern idols are many and varied. Even for those who do not bow physically before a statue, idolatry is a matter of the heart, pride, self-centeredness, greed, gluttony, a love for possessions, and ultimately rebellion against God. An idol can be anything we place ahead of God in our lives, anything that takes God's place in our hearts, such as possessions, careers, relationship, hobbies, sports, entertainment, goals, greed, addictions to alcohol, drugs, gambling, pornography, etc. Some of the things we idolize are clearly sinful. But many of the things we idolize can be very good, such as relationship or careers. Yet Scripture tells us that whatever we do, we are to do it all for the glory of God. So whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Next, last. The last part, guys, inyo. Kaya mga... Hallelujah. Next. Kaya maliwanag dito mga kapatid eh. Kaya nawa po mga kapatid, sa maikli po nating pag-aaral. Medyo napahaba po tayo ngayon, pero tutuloy po natin po ito bukas. Muli po mga kapatid, kung lulubin po ng Panginoon, I will see you tomorrow para ituloy po natin yung ating part 4. Muli po, si Pastor Steve po ito. Binabati ko po kayo. Kapayapaan ng Diyos ay sa inyo. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply,
faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.